Levitico 19:28. Ang sabi po ng Biblia, huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa patay. Ayan o, ang linaw mga kapatid. Napakalinaw. Sabi ng Biblia, huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa patay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong mga laman ng anumang tanda, ako ang Panginoon. Bakit? Meron pong tradisyon yung mga sinaunang mga tao, mga Israelita, after nila pagkalabas nila sa Ehipto, nanamana po nila sa tradisyon, nakuha nila sa tradisyon ng mga Ehipsyo, na nililimbagan nila yung kanilang mga katawan dahil sa patay. Sabi ni Brother Mike Nabong, pwedeng magpatats lalo na kung may deep meaning. Halimbawa, yung symbol ni Kristo, why not? Masamang touch yung mga demonic symbol gaya ng mga ahas o dragon. Exactly. Kasi po, inano ko po yan, inaral ko po yan muna mga kapatid. Biro mo, lalabas tayo sa iglesia ni Daniel Rason, tapos we will just let them feed their egos na tayo masamang tao kaya tayo lumabas mga kapatid. Kaya po tayo lumabas dyan sa iglesia ni Daniel Rason dahil sa maling aral na itinuturo. Ngayon, sasabihin nila, ay masama, o ba't hindi nyo itiniwalag si Bage? Ba't hindi nyo itiniwalag si Mark Malyari na panganay na anak ni Brad Josel Malyari at saka ni Sis Baby de Jesus? Yung bang pagsunod sa kautusan ng Diyos para lang ba sa mga miyembro na mga mahihirap at malayo sa agos ng tubig ng pangasiwaan? Sabi ni Brad Bong, parang pagtutuli lang bro, batas sa lumang tipan pero hindi naman utos sa bagong tipan ang tuli. Exactly. Kaya nga 'di ba, sabi ng nagkaroon na ng malaking pagtatalo-talo sa panahon ng mga apostol. Sabi ng nakasulat 'yun sa Gawa, if I'm not mistaken, sa Gawa ng mga apostol, nagkaroon ng hindi maliit na usapin. At itong si Santiago na puspos ng Espiritu Santo ay tumindig at nagwika, nagsabi, mga Ginoo, huwag na nating gambalain ang mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos, kundi huwag na natin silang atangan ng mabibigat na atang, kundi ituro na lang natin sa kanila na sila'y magsiilag sa mga bagay na binigti, sa mga inihain sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, at sa dugo. Meron nagtanong sa akin kaninang kapatid, brother, sabi niya ganyan, kumain na po ako ng Jollibee. Hindi naman po masama yung Jollibee, sabi ko. Meron na pong paksa dyan regarding sa halal. Mga kapatid, sabi ko doon sa kapatid na kausap ko. Tapos, meron siyang follow-up question. Yung po bang dugo, bawal pa po ba? Bawal pa din po ba? Opo, sabi ko, basahin niyo po yung Biblia sa Luma at Bagong Tipan. Nakasulat po yun, bawal po talagang kumain ng dugo. Mga kapatid, dahil sagrado po yung dugo para po sa Diyos. Magsimula po nung Lumang Tipan, ginagamit na po yung dugo para pantubos. Hindi po ba yung mga sacrificial lamb, mga kapatid, mga hayop, mga tupa, mga kambing, mga iniaalay sa dambana, mga kalapati, yung dugo po, iwiniwisik po yun sa dambana, mga kapatid. Ganon din po sa ganon din po sa Bagong Tipan. Yun po yung sinabi ng mga apostol na mag-iingat. Yun po yung kasalanang walang kapatawaran na sinasabi ng unforgivable sin. Tol, meron akong isend na touch sa'yo. Sige, send mo sa akin. Para plano kong magpa-full sleep eh. Magpa-full sleep. Ang sakit-sakit na nga nito. Sabi nung artist, hindi ko mai-recommend sa'yo na sabi niya ganyan. Dapat mula dito, magmula sa chest, papunta dito. First time mong magpatato, baka hindi mo kayanin yung pain, sabi niya ganyan. Sige po, kung ano lang yung po pwede, sabi kong ganyan. So, ito yung ginawa niya. Masala po, malino po, kalugurang favorite kapatid. Sa ating mga kapampangan na mga ka-Bible study.
Yang binabanggit po rito ng Apostol Pablo kay Timoteo, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Kaya nga yung sinasabi natin na guide natin itong nabasa natin ito sa Levitico. Giya nating mga Kristiyano. Sa Israel, may utos sa Diyos na yung katawan, huwag lalagyan ng tato. Bakit po, mga ka-Bible study? Sa pag-aaral natin, pagka kayo maglalagay ng tato sa iyong katawan, ano po yan? Lalo kapag ka hindi kinonsider ang health, yung kalinisan, hindi po naging malinis, maayos po yung paglalagay ng tato. Pwede ka po diyang magkasakit. Tama po ba? Hindi malinis yung mga kasangkapang ginamit. Hindi sterilize. Tapos yung mga tinta na ginamit pwede po panggalingan po ng sakit ng tao. Nagkakaintindihan po. Pwede ka ma-infection dyan pagka hindi maayos ang pagkakalagay ng tato sa katawan. Pagka hindi rin maalam yung maglalagay ng tato, pwede kang madisgrasya. May mga ipinakita na po diyang mga na-feature po kay Jessica Soho. Wala naman talagang kasanayan yung gumawa. Kumbaga, parang pinag-practicean lang din yung tao. Ayun, nagkaroon po ng problema sa katawan niya. Itong ating katawang ito, mga ka-Bible study, bilang mga Kristiyano, dapat alam din nating ingatan. Alam natin pagka makakasama, wag nating payagan na ang ating katawang ito mapinsala. Nagkakaintindihan po. Ang katawan nating mga Kristiyano, templo ng Espiritu Santo. Basa sa unang Korinto 6 at ang talata po ay 19. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Ito pong katawan natin ito, katawan nating mga Kristiyano, templo ng Espiritu Santo. Kaya dapat alam ng Kristiyano na ingatan ng kanyang katawan. Amen. Amen po ba mga ka-Bible study? Hindi dapat ang katawang ito mapinsala dahil sa kawalang pag-iingat ng isang Kristiyano. Dapat ito po ay maingatan natin. Alam mong iwasan yung makakasama sa iyong katawan. Amen. Kagaya nga po nung tato. Sinasabi natin, pag hindi kinonsider ang kalinisan, hindi naman maalam yung magsasagawa, pwede ka diyang magkasakit, pwede ka diyang mapinsala. Pwede ka diyang magkaroon ng problema sa kalusugan. Yung kasing tattoo may napanood ko po talagang masakit yan masakit kasi paduduguin yung katawan talagang gagamit ng karayom din sa panahon natin ito, ginagastusan niya ng marami kasi art daw yun. Art, para daw sila kumbaga sila yung yung kung ano yung uso, in sila, nakapasok sila. Ako po, sa tanda kong ito, 50 anyos noong ako'y high school, meron ding mga ganon sa eskwelahan namin, may mga grupo-grupo, nag-iimbita na sumali. Pero, pwede ka naman tumanggi pagka ayaw mo talaga. Tama po ba? Kaya ako po, yun na sinasabi ko na hindi ko pa alam yung nasa Biblia. Hindi ko talaga, hindi ko gusto yung ganun Na pakiramdam ko talaga negative sa akin Kaya, noong araw pa tinatanggihan ko lalo ngayong nabasa ko na ang Biblia. Ngayon, ang ating punto rito, meron kang tattoo ngayon sa katawan mo. Ngayon mo nadinig itong
aral ng Panginoon, yung tungkol sa kaligtasan na ino-offer niya, para sa iyo yung kaligtasan. Kahit may tattoo ka na sa katawan. Ang punto lang ni Brother Willie, halimbawa, sa kasalukuyan ang tattoo mo sa katawan nasa braso pa lang, hayaan mo ng hanggang dyan na lang sa braso mo. Huwag ka na magdagdag. Huwag ka na maglagay pa. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba yung mga ka-Bible study? Ngayong nadidig mo na yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Biblia, yung tungkol dyan sa tato, bawal pala ng Diyos yan, ayaw pala ng Diyos yan, di yumuko ka na at sa panalangin humingi ka ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawad po, hindi ko alam na ayaw mo po pala na maglagay ako ng tato sa aking katawan. Pangako ko po, Panginoon, hindi ko na po uulitin. Hindi ko na po dadagdagan. Kasi mahirap na pong matanggal yan meron mo kasing ibang mga iglesia, sobrang higpit naman. Kung pwede raw ipatanggal, ipabura. Sinasabi, matatanggal daw, pero gagastos ka ng malaki. At kahit po gastosan mo na malaki, hindi naman talaga totally na matatanggal Ako, sinasabi ko, let it be. Hayaan na lang natin. Kung halimbawa, nakapaglagay ka ng tato sa kaliwang braso, o yung kanan wag mo na lagyan. Yung iba pang parte ng iyong katawan. Ngayong naintindihan mo na yung sinasabi ng salita ng Diyos tungkol po dyan sa paglalagay ng tato sa katawan. Ulitin ko po, ang kaligtasan ng salvation para yan sa lahat ng tao. Amen.